Linggo po yun nag-umpisa. May mga tumubo po sa kanyang mukha at sa kanyang katawan, dito po sa braso at sa paa. Unang araw po yun, bilangin niyo po ang pag-ibig ng Diyos sa akin sa loob ng 10 araw. March 21, Lunes, papasok po ako. Nakita ko po, dumadami po yung mga lumalabas na allergy sa mukha niya. Sabi po niya sa akin, "Kapatid, sasama ako sa'yo." Sabi ko, "Kapatid, maaari po bang magpaiwan na lang po kayo dito sa tahanan? Hindi na po kayo masusubukan ng Diyos. Sapagkat naririto man kayo sa tahanan, mananalig at mananalangin kayo sa Kanya. Abangan niyo na lang po sa internet ang mensahe ng mahal na Apo at yun ay magdudulot sa iyo ng kagalingan." Sapagkat nakikita ko pong dumadami po yung mga allergy sa mukha niya. Tapos nag-text po ako sa mahal na Apo, purihin po ang Ama. Salamat po sa inyong pagdulog. Ang kapatid na Pearl ay hindi ko po muna isasama at ako na lang po ang muna ang maglilingkod. Purihin po ang Ama sapagkat kung sa bilang pagkatao po sa bawat araw, March 20, 21, 22, pagdating po ng 23, ang sabi po sa akin ng mahal na Apo, "Kapatid, mamayang hapon, tutunguhan ko ang kapatid na Pearl at hahaplusin ko siya." Purihin po ang Ama. Habang sinisilayan ko po ang kapatid na Pearl, na naniningkit po yung mga mata niya, kumapal po yung mukha niya, hindi na po yung mukha na yun. Nagkakaroon po ng vision sa isip ko yung mga nakikita ko po dito. Yung kagaya po sa kapatid, bakit po pinahahayag po ito upang magkaroon po siya ng lakas ng loob. Napakarami po yan. Kung sa akin po bilang pagkatao, hindi ko po maibigkas ang pagtatanong sa Diyos. Kundi sa pamamagitan ng mahal na Apo, mga kapatid kong alagad na dumudulog sa tuwina, kung paano ang kapatid ay hindi masilayan sa lugar na ito, maging siya'y lumbay na lumbay. Tumungo po ang mahal na Apo, kasama po ang ilang alagad, hapon po yun, at tinulan po sa kanya kung paano pong hinaplos ng mahal na Apo na hindi siya gumamit ng guwantes o kahit na anuman, kundi yung pala niya hinaplos mula dito hanggang paa. At tinulan po sa kanya, sa linggo daw po ay makakalakad na siya patungo sa altar. Buhay po ba ang Diyos? Linggo po noon, nagkaroon po kami ng paghugas po ng paa. Bigla pong tunimindig ang kapatid na Pearl at nakalakad po siya patungo sa lugar na ito. Subalit, ang paglipas pa po ng mga araw na yan, ang pananalig sa Ama sa pamamagitan ng katawan ng mahal na Apo, kung paano po niyang pinaplansya ng kanyang mga kamay ang mukha po ng kapatid na Pearl, nasilayan po namin ng hiwaga, na hindi siya bilang pagkataong gumagamot sa bawat isa, kundi ang Diyos na totoo bilang Espiritu Santo sa kanyang katauhan. Purihin at sambahin ang ating Panginoon, sapagkat sa bawat araw na pinasisilay po niya ang hiwaga, sadya po napakahiwaga niya. At sa bawat araw po na yon, narinig po ng Ama ang aking higbi, na hindi man naririnig ng aming mga kasambahay ang palahok kong pag-iyak. Subalit sa pamamagitan ng pagtitig ko lang sa larawan niya, nasilayan ko at naramdaman ko ng paghugas ng paa sa amin. Ang pagdulog po ng Espiritu Santo sa katawan ng mahal na Apo, yun po ang higbi na aking idinulog sa Ama na siya'y pagalingin na. At ang pasumali po ng Ama sa kanya sa pamamagitan ng mahal na Apo, pakatandaan mo, mahal na kapatid ko, kapag napaharap na sa mukha mo ang mga allergy daw po na yon, wala pong mababakas na peklat ni ano pa man. Buhay po ba ang Diyos? Ayun po si kapatid na Pearl. Buhay na buhay po si kapatid na Pearl. Manalig lang po kayo. Kung makikita niyo po siya noon, sabi ko po, sa bawat oras na pinagmamasdan ko po siya, ayoko na pong pumikit. Bakit po? Sa bawat pagpikit ko po at pagdilat ng mata, nadadagdagan po yung mga allergy niya sa mukha. Kaya, purihin ang Ama, napakadakila po niya. Yun po ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Pangalawa po, noong nagkaroon po ng pahayag na tutungo po sa Zambales, ang sabi ko po sa mahal na Apo, itinudulog ko po sa inyo ang aking kapatid, sapagkat naka-schedule po siyang manganak doon sa araw ng pag-alis po natin. Kung hindi po ma-adjust, hindi ko po alam baka hindi po ako makasama.
Subalit purihin po ang Ama, muli dumaraw ang mahal na ako sa aming tahanan, at kasama ang ilang alagad, pati ang mga kapatid sa Japan. Pinalabas ko po ang kapatid ko, pinahaplos po ang tiyan, at sinabi po ng mahal na ako, lumabas ka na, upang doon ay makasama ako. Purihin ang Diyos, pagkabukas po, buhay na buhay ang ating Panginoon sa kanyang katauhan. Andito po kami, kasama ko si kapatid na Marie, nagpupumahog po kami na naglalakbay, lumilipad ang aming sasakyan, dumudulog kaming dalawa, bawat sa isip namin, sapagkat tumawag ng aking anak, Mama, lumabas na ang dugo, isasadsad ko na ang tita ko, sasakay kami ng tricycle. Sabi ko sa kanya, anak, napakahina ng pananalig mo, itinulog na tayo ng mahal na Apo, pinagsigawan na niya ang mga anak, manalig ka anak, aabot kami ni kapatid na Marie, subalit, siguro pinadama ng Ama sa aking anak, tumutulo na ang dugo, pumutok na ang panubigan, sumadsad po sila, nanginginig po ang tricycle driver, hindi po namin sila nahabol. Subalit pagdating po ng Sagrada na hospital, sabi po ng anak ko, Mama, andito kami sa Sagrada, gusto ko na siya ipasok. Huwag anak, huwag mong ipasok dyan, sumigi kayo, dumiretso kayo, doon lang tayo sa mababa ang singil. Sabi ko po sa kanya, purihin po ang Ama, sabi ko kapatid na Marie, talaga pong lumilipad ang sasakyan. Ang sabi ko po, Ama, huwag niyo pong pahintulutan na may masagasaan kami sa oras na ito. Lumilipad po talaga, hindi ko na po alam. Nakapikit po kami at iniisip ko bang mahal na Apo sa oras na yon. Alam ko sa pagpapahayag niya, dumudulog siya sapagkat lumisan po kami. Alam niyo po, ito po ang dinilig ng Ama. Sabi ko po sa kanya, Ama, sa oras pong ito kami dumudulog sa iyo. Tukupin mo po ang puwerta ng kapatid ko. At huwag niyo pong pahintulutan na ito'y mapanganak sa sasakyan. Sapagkat hindi ko po alam kung anong magaganap. Tawag na nakamonitor po ang anak ko, Mama, malapit na kami sa karpa. Sige, nasa likuran mo kami, nasa likuran na kami, subalit hindi po namin sila matanaw. Pagdating po namin ng karpa, pagkakita sa akin ng kapatid ko, para siya nakahinga, 5 minuto lang pinalipas, lumabas ang baby. Amen po ba? Buhay po ang Diyos, walang problema, at ang pinakadakilang ginawa niya, alam niyo po ba kung anong binayaran namin? 90 pesos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya doon po, sa bawat pagsubok kapag tinanggap po ng bukas sa kalooban, at sa bawat paghaplos nating mahal na Apo, kapag tinanggap mo, sapagkat siya ay banal na Espiritu, ginagamit siya, sigurado po na magaganap sa inyo. At ang huli pong pag-ibig na binigay sa amin ng Ama, nung tumungo na po kami sa Zambales. Paglabas po namin ng San Fernando, way po papuntang Dao. Imagine niyo po sa inyong mga vision ngayon, kung paano ang pakaupo lang nasa right lane, nasa fast lane po, si kapatid na Pearl, yung sa overtake po, sa highway, NLEX po. Nung makita po niya ang sinasakyan ng mahal na Apo at ang ilang kapatid ay kumanan na, yung pala'y magpapakarga ng gasolina. Wala po sa hibaling tataon ng kapatid kong Pearl na magpapakarga ng gasolina at hindi niya nasilayan yung gasolinahan. Ang inisip niya kaagad na sa fast lane siya, ang naisip daw po niya, lumiko na ang sinasakyan ng mahal na Apo, sumunod na ang ibang mga sasakyan. So kapag dumiretso kami, siguradong malayo na ang babalikan namin, hindi namin sila abutan. Isipin niyo po, mga kapatid, nasa fast lane po siya, nag-cross po siya, papuntang kaliwa, papuntang kanan. So lahat po nakabilis doon sa gitna na yun. Purihin po ang Ama, gumiwang-gewang po si kapatid na Pearl, pumikit na lang po kami, hawak po namin ang rosaryo. Nanlamig po ang ulo mula hanggang talampakan, nanginginig po ako. Ama ko, paglikod ko po sa likod, ang mga sasakyan, pipip ng pipip po. Purihin po ang Ama, buhay na buhay po siya, at nagkaroon po ako ng pagninilay. Nung makita daw po nila kapatid na Jeff, na yung sasakyan po namin, ang nakabalandang papunta sa kanan, kinabahan daw po sila ng malakas. At dumulog din po sila. Kaya sabi ko kay kapatid na Pearl, bakit mo ginawa yun? Kasi nakita mo yung sinasakyan ni Apo, lumiko na. Ayaw mo maiwanan. Buhay po ba ang Diyos? Doon po nagkaroon po ng pagninilay nung gabi po na yon. Ito po ang tinuran niya sa akin. Yan ang patunay ko sa iyo. Saan dako man kayo tungo, kapag ako ang sinusundan nyo, balakid man ay nariyan sa inyong daraanan. Kapag ako ang nanahan,
kailanman ay di kayo mapapahamak sa inyong pututunguhan. Amen po ba? Kaya buhay po ang Diyos,